pre-release lang po ito. No? So, susugan lang po natin yung mensahe ni Pastor kanina tungkol sa pagtakbo. Ngayon, ang ano natin, paano tayo tatakbo nang may pressure? Okay. Yung pamagat po ng aking mensahe sa umagang to, hope through tribulations. Okay? Ano bang hope sa Tagalog? Pag-asa sa gitna ng tribulation. Anong tribulation? Pagsubok. Mga pagsubok. Ganda po ng ano. Mamaya gagamitin ko rin po yung Hebrews 12:2, no? Kasi doon tayo magtatapos mamaya. Okay? Puntahan po natin ating mga Bibles. Puntahan po natin sa Romans 5, verse 1 to 5. Romans 5, verse 1 to 5. Hindi po ako umabot sa 8, no? Sabihin sa mga ginagamit nating verses sa ating soul winning. Okay? Romans 5, Romans 5, verse 1 to 5. Basahin po natin. Magsalit-salita na lang po tayo. Pagdating po sa 5, magsasabay-sabay po tayo. Okay? Basa kayo pong mauna. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. By whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. And patient experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Tayo muna po yung manalangin. Okay, Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa dalawang mensahe sa umagang ito. Muli nga, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na hindi nakauyak. Hindi siya nakakasawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli nga, Panginoon, kung kanina ay main course, ngayon naman ay dessert, Panginoon. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Now, in that case, okay, bago ako magsimula, ay bibigyan ko muna kayo ng simple illustration. Alam niyo ito, ewan ko, nagawa niyo na ito sa inyong science. Pwede natin tawagin. Eden, ligat din. Hindi ka, huwag mo ito din, ha. Then, meron ako dito isang bote ng tubig. Okay, itong bote ng tubig na to, meron siyang 3 butas. Okay, una dito, pangalawa dito, pangatlo dito. Okay, then sa iyong experience, okay, pag binuksan mo tong butas na to, tatingin mo layo ba ang tatalsikan nito o malapit lang? Malapit. Eh, pag dito, mas malayo ba matatalsikan nito kaysa dito? Ano mas malayo? Ito o ito? Hypothesis yan eh. Hindi na kinukuha ko lang kanyang sa experience niya. Okay, tingnan natin. Ano mas malayo? Ito eh, din, no? Sa inyo lahat, alam nyo mas malayo ito kaysa dito. Tama? Eh, ito. Aiden, mas malayo ba to kaysa dito o dito? Yan ang mas malayo. Bakit? Bakit? Pag nasa baba? Bakit nga? Okay? Tignan natin. Try natin. Hawakan mo to din. Hawakan mo to ulit. Shoot natin dyan, ha. Yandaan nyo dyan yung ano. Tatalsin ka na ganyan. Tignan natin kung ano mas malayo. Bubuksan na natin, Aiden, ha. Hawak din. Maigit din. Mabilis lang ito, pero babalik natin yung agad. Ay, teka lang, bubuksan na natin ito kasi wala siyang displacement. Diba?
Walang pressure yan. Saan muna natin to? Okay. Ayan na. Ayan na. Saan natin to din ha? Ayan na. Malayo siya yan. Di ba? Ganyan kalayo. Pero pabalik ulit natin. Kita nyo kung gano'n siya kalayo yung ating pang-unang pakuha ng Sige lang. Okay, tingnan, try naman natin tong pangalawa. Din, maigit din. Kasi ito dami tubig. Tingnan natin kung mas malayo. Medyo malayo, di ba? Eh, itong nasa ilalim. Tingnan natin kung mas malayo pa to. Epic fail itong ginawa natin din. Tingnan natin kung mas malayo to din ha. Eh, mas malayo, di ba? Lampas na. Tapos na natin to. Tapusin na natin to. Marami ng tubig. Then, ano mas malayo din? Pinakamababa. Pinakamababa. Bakit kaya? Bakit kaya pinakamababa? Kasi merong pressure. Kung mas malaking pressure, mas malayo yung nararating. Amen. Okay? Diyan tayo mag-springboard. Okay, ang mensahe natin ay hope through tribulation. Paano tayo tatakbo? Kanina, race yun. Okay, maraming pressure yun. Paano ka magsusustain? Paano mo mai-endure yung race? Okay? Madali ba mag-race? Madali ba mag-race? Madali ba tumakbo? Naranasin niya na tumakbo? Yan sa umpisa magbaterdali lang yan eh. Oo lang. Okay? After mga 3 minutes, medyo bumibigat yung paa mo niyan. After ng mga 10 minutes, medyo may sumasakit dyan. No? After ng mga 1 oras, okay? May isang kasama, wala siya, hindi siya nagtumatakbo sa tanang buhay niya. Merong isang race na kilala dito, babayaran mo yun, ang tawag doon eh, bull runner. Ano yun? Okay? Si bull runner. Babae po yung nag-ano nun, nagpasibulo nun. Sa bull runner, yun ay marathon. Pag marathon, ibig sabihin nun, tatakbo ka ng 42 kilometers. Nakwento ko na to before eh, di ba? 42 kilometers. Okay? Paano bang ano natin dyan? Siguro dito hanggang SM, ano yan, mga 500 meters. Kalahati ng 1 kilometro. Ang tatakbuhin mo, dalawang ganun. Mula dito, isa pang SM, isa pa lang na kilometro. Eh tatakbuhin mo, 42 kilometers. Ilan yung tinakbo mo dun sa bundok? 5 kilometers lang yun, pero bundok yun, hirap yun. Iba yung terrain ng bundok, hindi yun patag. Paangat yun, tapos pababa. Alam niyo ba, pagka mas pinakamahirap pababa? Dadaos-dos. Yung buong weight mo, dala-dala mo yun. Ang lahat ng tuhod mo yun, yung buong bigat mo, nandun yun. Okay? Kaya mahirap tumakbo ng 42 kilometers tatakbo ka. Sabi kanina ni Pastor, pero mas may mahirap pa nga yung Ironman. Hindi ka lang tatakbo, swimming ka pa, magbabike ka pa, yung bike mo, napakalayo nun. Hindi masarap magbike, di ba? Hindi kanta pa ang ganun eh, sarap magbike. Di ba? Pero hindi ka lang magbabike, magsiswimming ka pa, at tatakbo ka pa. Mahirap, no? Mahirap tumakbo. Ngayon, habang ginagawa mo yan, merong pangtutulak sa'yo. May pressure. Okay? Anong mga pinagdadaanan natin mga pressure sa buhay? Trabaho, pag-aaral. Ngayon, mga bago, ngayon, papasok sa college. Yung galing sa elementary, transition to high school. Yung galing sa junior high school, magta-transition sa senior high school. Projects, di ba? May bago tayong mga projects no, sa opisina, sa work, bagong kapapasukin business, magiging bagong tatay ka, ang daming pressure na pwedeng pumasok sa'yo. Paano kung yun mag-endure? Yun ang tanong. Okay? Sabi dyan, sa binasa natin kanina, and on
And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that in tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Paano nga ngayon? Yung unang-unang point ko dito, we glory in tribulation. Okay, alam natin yung glory, di ba? Alam natin yung glory. Okay? Sa Tagalog, ano yung glory? Kaluwalhatian. Okay? Yung kaluwalhatian na hindi naman talaga sa atin yung galing. Hindi nga tayo karapat-dapat dun sa kaluwalhatian. Hindi na sinasabi sa, di ba, sa Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Bitin tayo doon para ma-attain natin yun eh. Kasi because of sin. Pero kung maganda, sabi dyan, paano natin na-attain yun? Okay, tingnan natin yung sabi dyan. Paul makes a radical statement. We rejoice in our suffering. Why? Because suffering is not random or wasted in the believers. Okay? Hindi, normal ba yung may suffering? Alam natin yun, yun yung totoo at yan ang katotohanan. Okay? Eh, pag alam mo na merong ganun, may suffering, may tribulation, may paghihirapan ka, anong kailangan mo ngayon gawin? Paghandaan mo yung glory na yun na binigay sa atin ng Panginoon, siya yung unang gumawa noon para sa atin. Okay? The glory of God. Hindi natin yun ma-attain. Hindi natin yung kayang lampasan or pantayan man lang. Okay? Tribulations were means pressure, affliction, or distress. Okay? Maraming ngayon, lalo na pag ikaw ay tumatayo sa Panginoon, maraming persecution. Yung pastor yan, pagka nakita ko si pastor na post na naman doon tungkol sa Pride Month, di ba? At least nagla-like ako doon. Para at least makount ako doon kahit like lang. Okay? At least para pag nilike mo yun, yung mga followers mo, makikita yun. At least makapag-isip sila, totoo ba to? Di ba? Ito ba itong mga to? Tama ba itong mga to? Eh, makakapag-isip ka na maganda, meron sa puso natin, may nagtumatakbo dyan na tama. Okay? Now, in that case, sabi dyan, the Christian's response is not to avoid pain or cost, but to glorify God in the pain. Okay? So, palagi kang sa basketball ako kunyari, di ba? Takot ka sa contact. Okay? Maraming mga sports. Contact sports, di ba? Alam niyo yung mga contact sports? Anong pinakamatindi? Sinabi ko kanina ni Pastor, yung UFC. Lalaro ka ba doon kung takot ka sa pain? Ilag ka, takbo ka siguro ng takbo. Para kayo nag-aabulan doon sa octagon, yung ano mang arena yun. Nagtatakbo. Hindi patentero yung, dapat patentero yung sinalihan mo kasi doon, dapat hindi ka mataga or hawakan, mataya. Okay? Ang hirap nun, no? Eh sa basketball rin, di ba? Lagi kang talo nun pagka lagi kang iiwas sa depensa. Di ba? Yun yung, di ba? Sige, shoot ka lang. Hindi mo ganun ang basketball. Sabi nga, mananalo daw ang isang team sa depensa. Hindi lang palagi sa opensa. Okay? Dapat alam natin na merong pain and you. Anong gagawin mo pag meron kang you collide? May collision, merong alaman ka. Hindi yung palagi kang iilag. Maganda naman, minsan umiilag, pero may mga pagkakataon, you need to collide, you need to lalaban tayo. Okay?
Okay, application. Are you facing trials? May mga problema ba sa buhay? Dami natin problema. Pagka nagsulat tayo, ano mga problema mo? Dito mapupuno natin yung ano di ba? Family, nanay ko, tatay ko, kapatid ko, lahat yan, maraming problema. Yung bibilangin natin. Okay, mga factors, pag-aaral. Naku, ang hirap mag-aaral. Sabi nga ni Pastor, huwag daw sabihin sa akin, hirap mag-aaral. Kung aral at aral lang, pinagdaanan na namin matatanda yan. Okay? Anong kailangan mong gawin? Endure niya yan. Kasi at the end, malaki yung tutulong sa inyo yan pag na-endure yan. Okay? Pag-gising ng sa umaga, sabi nga sa akin ni Ate Jane, ang hirap pala papasok ka araw-araw. Alam mo ba madali? Minsan may mga times na gigising ka, parang idadrag mo yung paa mo sa opisina. Kasi alam mo kung ano na yung gagawin mo ng paulit-ulit. Okay? Maganda, mga exciting. Mga new project yun, magaganda yan. Kasi panibago yun. Kaso lang, pagka alam mo na bibigay sa project, yun na naman. Pareho na naman, the same na naman. Alam mo na yung gagawin mo. Ay, alam ko na yun. Okay? Pag ganun ng ganun, ako, parang idadrag mo yung sarili mo. Okay? Yan pa ilang minuto. You can glory in the middle of hardship because suffering has a divine purpose. Okay? Meron yan sa Bible lang. Magbasa ka ng Bible kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa mga tao na nagpatuloy sa Kanya. Okay? Moses. Ano pa? Joseph. Yeah? David. Patuloy sila sa Panginoon. No? Yung tatlo, susunugin na lang. Si Hananiah, Mishael, Azariah. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasama pa si Daniel. Diba? Endure hardship. Joseph lang eh. Parang katulad. Wala nang tatalo pa sa Panginoon. Binasa natin kanina. Hebrews 12:2. Kami, doon tayo matatapos eh. Shot siya rin yun. Okay? Anong gagawin mo? Okay? Ang maganda dyan, mayroong purpose. Okay? Meron tayong purpose na gagampanan. Mahirap maging tatay, mahirap maging nanay. Ang bata ka pala, gusto mo ba nang pasukin yun? Maging nanay at tatay? Nasa teens ka pala, gusto ko na maging nanay, gusto ko na maging tatay. Alam mo, mahirap yung pagdadaanan nyo yan. Okay? Maganda, mag-aral ka muna. Doon muna yung hirap na dapat mo pagtagumpayan. Huwag ka munang umadvance. Pag umadvance ka, layo ng tatalunin mo. Okay? Gusto mo ba umadvance sa buhay? Okay? Second point. The chain reaction of growth. Okay? May chain reaction. Nakikita nyo lang, ganda ng verse na yan eh. Paul outlined a spiritual sequence, a growth process forged in fire. Okay? Alam niyo ba isang bakal, para maging matibay siya, anong gagawin? Iyahampas sa inyo, ganun lang ba? Susunugin yun. Ipo-purge yun. Tapos hahampasin yun. Hampasin yun. Ewan ko, di ko alam kung anong nangyayari dun sa bakal. Siguro, sumisiksik yung ano nun. Tapos, tatanggalin yung init, di ba? Lalagay na naman sa apoys. Ipo-purge na lang. Ganun ang mga Kristiyano. Okay? Pag hindi ka parang ganun, parang ano ka lang, lambot-lambot ka lang. Sa pagiging buhay Kristiyano mo, naku, anong mangyayari sa'yo? Okay? Ano ang pinakamahinang bakal? Dali ka kalamahan. Sabi nga tayo, kakalaman ka.
Anong pinakamahinang bakal? Napaka-malleable. Anong pinaka-mahina? Alloy ba mahina? May mahina ng konti. Depende rin, no? Depende. Yung mga may mahihinang bakal, no? Pag ginanon, manipis na bakal, so hindi siya masyadong pinorge. Kaya yung mga sword, forge yun. Hindi yung pwedeng mahina. No? Pag sinaksak mo, parang wala lang, no? Yung mga sword, napakalakas na weapon yun, no? Nung panahon dati. Yun na yun, iba na weapon. Iba na usapan, barila na. Okay? Missile na, no? Usapan. Sabi dyan, tribulation produces patience, endurance. May pasensya ba kayo? Wala, gusto ko na ngayon na. Instant. Marami mga bagay instant. Instant noodles. Ano ba mga instant? Instant coffee. Instant rice. Ay, ano tawag sa rice na yun? Lalagyan mo lang ng tubig. Shiitake rice. Hindi ka na magsasaing. Lagyan mo lang ng tubig. Parang naalala ko yung dati meron kami binibiling mga laruan. Gusto mong lumaki, lalagay mo lang sa tubig, lalaki. We don't learn patience from ease. Hindi natin maaral o matututunan ang pasensya sa saan? Masarap na buhay. Madaling buhay. Instant. Okay? Hindi ba nga may palabas na gano'n eh, no? Palabas na click. Kiklik niya. Magpo-forward yung buhay niya. Pagdating, malaki na siya. Ilan ba nandiyan ba yung click? Hindi niya na alam na kung ano nangyari sa buhay. Kasi lagi niya, pinipress yung forward ng buhay niya. Gusto niya na kagad mapunta dun sa ano. Hindi niya alam kung paano niya ginawa yun. Iwalay siya sa asawa niya, wala siyang magandang relasyon sa anak niya. Ganun yung kwento na yun. Okay? We don't learn patience from ease, but from walking through hardship. Dinadaanan natin yun. Ayun, di tayo iiwas dun. Pag-aaral, yung math, hirap na. Engineer, mga engineer dito. Hindi ako engineer lang. Mga engineer, alam niyan kung ano yung klase ng math na pinag-aaralan. Okay? Pag-aaralan mo, hindi mo nga magagamit. May class ba nagagamit doon? Po-compute mo ba pagka dumura ako, ganito yung trajectory. Hindi mo naman po-compute yun sa buhay mo. Di ba? Basics yun, math din yun. Patience produces experience. Okay? Ang pagiging mapasensya, naghihintay, ay nagpo-produce ng experience. Okay? Ang mahalaga ba yung experience? Sabi daw, experience is the best teacher. Okay? Ang pinagdaanan mo, yan ang pinaka-magandang magtuturo sa'yo. Okay? Sabi nga doon, pag mahirap kang pinanganak, nung namatay ka, mahirap ka pa rin. Anong nangyari? Minsan hindi ka natuto. Kasi pag tinatignan mo yan, ako, lagi ko sinasabi dun sa mga subordinate ko, pag sa meeting, gising ka, hindi ka tulog. Marami na natutulog sa meeting. Sabi ko, dapat gising ka kasi lahat ng mga sinasabi nila doon, kuhanin mo yun. Kasi yun ay mga eksperyensadong tao. Ang tawag doon, SME. Ano ba SME? Subject Matter Experts. Pag nagsalita, hindi yun magsasalita ng nagyayabang lang. Nagsasalita yun by experience. May Greek word pa dito. Siguro yan.
Okay? Like your experience produces hope. May pag-asa. Lahat ng experience mo, pag pinagtugma-tugma mo yan, nakikita mo kung paano kumukonekta yan sa Panginoon. Di ba? Yung mga pinagdaanan natin. Okay? Sabi nga dun sa isang verse, diba? Ang sabi dun? Buti ko na. Okay? Ano ba yung verse na mamaya balikan natin? Experience produces hope. Okay? May pag-asa sa mga ating mga experience. Nakita mo ang Panginoon kung paano gumawa sa mga tao sa Old Testament hanggang sa New Testament kay Paul. Di ba? E pag ginaya mo yun, anong pattern na makikita mo? Di ba? Based from experience, ang Panginoon ba ay matapat? Talaga? Kung kayo magsasabi niyan sa inyong experience. Kung nagnanalangin ka ngayon, marugdog yung panalangin mo, kalooban yun ng Diyos, nangyari sa'yo, nanalangin ka uli, ganun pa rin. May mga hindi kalooban ng Panginoon, pinanalangin mo, hindi nangyari, nakikita mo yung experience. Di ba? And it produces hope. Hope ay mga things na we hope for. Okay? Pero mangyayari ang pila ng Panginoon. Meron siya sa ating binigay na hope. Blessed hope. Okay? Ang hope yung binigay niya sa atin. Hindi. It's eternal life. Buhay na walang hanggan. Ilang minuto pa ako. Konti na lang. Okay, nandito na ako sa aking illustration. Like steel in the fire, you come out stronger, more resilient, and anchored more deeply in God. Dapat ganon. Para kang ang pinorge. Okay? Steel in the fire. Yung sunog ka, hirap na, di ba? Sometimes iron sharpens iron. Okay? Paano ka magkakaroon ng ganung mga experience para kang dinibiglig? Okay? Mga pinagdaanan mo, may mga tao, isa-sharpen ka. Okay? Sana magpa-sharpen kayo. Lalo amen. Mga kabataang babae. Okay? Sinabi yan ng Panginoon. No? Mga matatandang babae, turuan niyo yung mga babae na sila ay maging homemaker. Okay? Ay, homemaker. Nasa bahay lang. Namumuno sa pamilya, no? Sa mga anak. At ang pinakapanuno nila yung tatay. Okay? Hope that does not disappoint. Ito na yung sa ating third. Tatapos na pala ako. Magano lang kabilis. Yung hope na binigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo madidisappoint. Sabi dyan, and hope make it not ashamed. Hindi pagkatapos ng meron ba kayo ganon? Hindi na makikita niya, nangarap kita ito nung kukuha ko na to. Pagdating sa dulo, hindi pala. Pinagsabi-sabi mo na, kinuwento mo na. May napanood akong ganun palabas yung makapanood yung si SpongeBob. Gagawin siyang manager, di ba? Ano yun? Gagawin siyang manager. Yun na nasa isip niya, ako magiging manager ng Krusty Krab. Ngayon, nanonood sila Johan, sila Jared. Tagal pa yun, bata pa yata. Talagang na-imagine niya na, ganito ang gagawin ko, pinakamaganda kaming store. Kasi ako ang pinakamaging manager! Nung in-announce na ni Mr. Krab kung sino yung manager, pinili si Squidward. Nagtatalon pa siya kasi announce pa. Nakakahiya, di ba? Nakatawa kayo. Pero sa buhay natin may mga ganyang bagay. Inaano mo na. Taga mo sa pato, ako na yan!
Kiniklaim mo na yung mga Kristyano ngayon, claim it. Name it. Claim it. Pinalangin ko sa Panginoon yan, akin na yan! Kaso di pala. Nakakaya, di ba? Eh, yung pinangako ng Panginoon, mapapako kaya yun? This kind of hope never fails. Never leaves you empty-handed, never ends in regret. Okay? Why? Because it's grounded in God's love, not human effort. Okay? Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Okay? Sinelyuhan yon ng banal na spirito. Okay? Shed abroad means poured out lavishly. Todo bigay. Hindi we need help. Di ba? Meron tayong mga fruit of the Spirit, di ba? Alam niyo ba yung fruit of the Spirit? Galatians 5:20. So, tingnan niya natin. Galatians. Galatians 5:20. Yan, sabi dyan, but the fruit of the Spirit, babasa nga po. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. There is no, tapos na yan, there is no law. Okay? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, hindi mayabang, temperance, hindi mainiti ng ulo. Against such, there is no law. Okay, basahin po natin, matatapos po ako. Okay, reviewin lang natin. We glory in tribulation. The chain reaction of growth, alam natin yan. First, tribulation, patience, okay, experience, and experience produces hope. Then lastly, hope that does not disappoint. Hindi tayo masisira sa pangako ng Diyos. Hindi masisira ang Diyos para sa atin. Tapat ang Panginoon. Okay, basahin po natin. Magtatapos po ako na. Hindi lang. Tumugber lang ito. Ilang minuto ako? Mabilis lang to. Basahin po natin sa Romans 12. Dito po ako matatapos. Romans 12, yung last verses na. Ano po ba? Romans 12. Endure it. Endure. Ano po? Romans 12:12. Babasa ko nito. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing in in prayer. Okay, sabi po dyan, meron dyan isang, okay? Continuing instant in prayer. Okay? Ano ang pinakamadaling gawin ng isang Kristyano? Walang bayad. Wala kang Bible. Wala kang load.
Yung manalangin. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Manalangin lang. Okay? Panalangin lang. Susugan natin ang ating pananampalataya ng panalangin. Okay? Walang bayad yan. Yan ang hope, ang pinaka number one na meron tayo na hindi yan mawawala. Okay? Pag-asa. Okay? Wala yung bayad para katulad din ng panalangin. Walang bayad yan. Accessible yan. Kahit nasaan ka, pwede mo yan gawin. Kahit nasaan ka, pwede kang magkaroon ng hope. Pag-asa. Hindi yan pwedeng tanggalin sa'yo. Number one, ang gumawa niya na yung Panginoon. Okay? Siya yung una. Sabi nga dun sa Hebrews, di na matatapos. Hebrews 12. Tapusin po natin dito. Okay, parang nagganon na kami, Pastor, nagulo to. Sa isang point lang kami, yung ano, no? Ganun talagang salita ng Panginoon. Eh. Okay? Sabi dito, Hebrews 12:2. Pabasa nga po ulit nito. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy. Okay? Nung ginawa niya yun, hindi siya nagmamaktol, hindi siya nagdadabog. Hindi, utusan lang tayo nagdadabog. Kakahiga ko pa lang eh. Utusan ka. Bumili ka ng ganito, tapos pag-bigay mo, ay, bumili ka pala uli ng ganito. Yung Panginoon, inutos sa kanya, kamatayan niya para sa atin. Sabi niyan, who for the joy that was set before him endured the cross. Sabi nga ni Pastor, kung na-pressure ang Panginoon doon, ayawan na, ayoko na. Susuntukin pa lang siguro ang Panginoon, pumitik na lang. Patay na lang. Bubugin mo ako. Diba? Pero the Lord endured. Kasi mahal niya tayo. Diba? God commended His love towards us while we are yet sinners. Christ died for us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, sa pagpapaalala. Panginoon, dito sa buhay namin, Panginoon, marami kaming kailangan endure. Hope through tribulation. Meron kaming pag-asa, Panginoon. Pag-asa na may kasiguruduhan. Pag-asa na kayo, Panginoon, ang nagtatag. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala sa umagang ito. Galing, Panginoon, sa lahat ng kaluluwa nandito, Ama. Bilangin ko, Panginoon, kung wala pa silang pag-asa sa oras na to, na naka-anchor sa inyo, Panginoon, sana bigyan nila kayo ng pagkakataon, Panginoon. Dinigin, Panginoon, ang kabutihan na ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Ganun din, Panginoon, sa maraming pong salamat muli sa mga pagsasaluhan namin pagkain sa umagang ito. Dahil ko, Panginoon, mag-bless nito at ibigay ng kalakasan sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa privilege na kami, Panginoon, na magsama-sama at mag-aaral ng mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Guilty.